89.3 News Radio Dagupan. DWIC. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, good morning, good morning. Maraming salamat, Pinoy Gising, sa paghatid po ng ating mga balitang pambansa. Sa programang Todo Balita at Komentaryo, kami po yung makakasama Susan Valdez Siadaw at Aaron Liway Iparagire. Dumako na tayo sa ating mga balitang lokal. Limang Palbayani Awards na nakamit ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III sa Gawad Kalusugan 2025 ng Department of Health, Ilocos Center for Health Development o DOHCHD na ginanap sa San Fernando City, La Union. Isa ang lalawigan sa kinilala ng DOHCHD sa kontribusyon nito sa pagsusulong ng Universal Health Care sa pagpapatupad ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa Region 1. Kabilang sa mga parangal ang mga sumusunod. First place, Best Local Investment Plan for Health Implementer. Second place, UHC Achievement Award, Palbayani Award for Malaria Free Pangasinan, Palbayani Award for Immunization Champions, at 100% swab compliance award for measles surveillance. Personal na tinagap ni Governor Gico mga parangal kasama ang Provincial Health Officer Dr. Maria Vivian Villarespino, PHMSO Head Dr. Tracy Lou Bitoy, Provincial DOH Office Team Leader Dr. Veronica de Guzman at Provincial Administrator Manuel Luis Jr. Samantalang pinangunahan ni First Spouses League of Pangasinan o FSLP at First Lady Ma Antuason Gico ang pagbubukas ng Children's Christmas Village sa Capitol Compound Lingayen, Pangasinan. Bahagi ito ng mga masayang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa Kapitolyo. Nagkaroon ng iba't ibang palaro hatid sa mga bata. Ang Children's Christmas Village ay taunang isinasagawa ng pamahalang palalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III, katuwang ang FSLP na layong ipadama sa mga bata ang masaya at makulay na Pasko. Mas naging ramdamang papalapit na Kapaskuhan dahil nagsimula na ang unang gabi ng Aligando the Capitol simbang gabi nitong December 15 o kahapon sa Capitol Plaza, Lingayen, Pangasinan. Ito'y taunang handog ng pamahalang palalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III. Ang banal na misa ay paghahanda sa Kapaskuhan na pinangunahan ni Bishop Napoleon C. Palay Jr. ng Diocese of Palaminos. Isasagawa ito hanggang December 23, 2025 at magkakaroon naman Christmas Eve Mass sa December 24 at New Year's Eve sa December 31. Sa bayan ng Bayambang, isang surpresang drug test para sa makawani ng lokal na pamahalaan ng Bayambang ang pinangunahan ni Mayor Nina Jose Quiambao, katuwang ng Philippine National Police, Bayambang at Rural Health Unit matapos ng flag ceremony kahapon December 15 sa Balon Bayambang Event Center. Mahigit 1,000 empleyado mula sa lahat ng departamento ng munisipyo ang sumailalim sa biglaang pagsusuri. Ang aktibidad ay bahagi ng commitment ng lokal na pamahalaan na panatilihing malinis sa anumang ipinagbabawal na gamot ang lahat ng mga opisyal at kawani upang maging produktibo ang pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan ng Bayambang. Nais nating ipakita sa ating mga kababayan na mga taong naglilingkod sa kanila ay may integridad at malusog na katawan at isip, pahayag pa ni Mayor Nina. Dagdag pa niya na ang mga resulta ng pagsusuri ay tanging makikita lamang ng mga otorisadong tauhan at ang mga kalahok na empleyado.
alinsunod sa mga batas tungkol sa privacy. Ang PNP Bayangbangan nangasiwa sa pagtitiyak na maayos na daloy ng aktibidad habang ang mga staff ng RHU ang nagsagawa ng pagsusuri at paghawak ng mga espesimen. Ang mga empleyadong makakapasa sa pagsusuri ay patuloy na magsisilbi habang ang mga makakakuha ng positibong resulta ay makatatanggap ng naangkop na penalty at pagkakataong makapag-rehab ayon sa mga patakaran ng gobyerno. Samantala, isang sorpresa panghandog din ni Mayor Nina Jose Quiambao sa mga empleyado ng munisipyo kahapon. Matapos nga yung drug testing ay nagpamahagi naman siya ng mga spaghetti pack bilang pamaskong handog sa bawat empleyado ng LGU. Ito ay bilang pasasalamat sa kanilang patuloy na serbisyo, dedikasyon at sakripisyo sa paglilingkod sa bayan. Mula nang maupo noong 2016 na kaugalian na ni na Dr. Cesar Quiambao at Mayor Nina Jose Quiambao na magbigay ng mga personal na regalo para sa mga empleyado ng LGU pagsapit ng Kapaskuhan. Sa karagdagang lokal na balita, mga kawani na Ecological Solid Waste Management Office sa Lumahok sa 2 araw na seminar workshop sa layuning higit pang palalimin ang kaalaman ng mga kawani hinggil sa wastong pamamahala, paghihiwalay at pagbabawas ng basura sa komunidad. Ang aktibidad ay pinamagatang Enhancing Solid Waste Management Practices and Waste Segregation Knowledge na ginanap noong December 11 at 12 sa 3rd floor ng MSWDO building. Binuksan ang programa ni Menro Malintorio at nagpatid naman ng mensahe si Municipal Administrator Rodilyn Rahini Sagarino Bidad at Councilor Ryan De Vera na siyang SB Committee Chair on Ecology and Environment Protection na kapwa nagbigay diin ng mahalagang papel ng bawat kawani at mamamayan sa pangangalaga ng kalikasan. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Gumawa ng kasaysayan ang Alas Pilipinas Women's Beach Volleyball Team matapos umabante sa gold medal round ng 33rd Southeast Asian Games kahapon sa Thailand. Ito ay matapos walisin ng tambalan ni Cici Rondina at Bernadette Pons at dalawahan ni Sunny Villapando at DJ Rodriguez ang Vietnam sa score na 2-0 papasok sa finals. Ito ang kauna-unahang finals appearance ng bansa sa nasabing event na ipinasok sa SIAG Calendar of Sports noong 2003. Samantala sa basketball naman, pinataob ng Gilas Pilipinas ang Vietnam sa score na 78 kontra 67 upang makumpleto ang matamis na sweep sa group stage ng 2025 Southeast Asian Games Men's Basketball kahapon sa Thailand. Inupuan ng Pinoy Cagers ang tuktok ng Group A, tangan ang malinis na 2-0 record upang otomatikong masikwat ang tiket sa semifinals ng torneo. Nauna nang inilampaso ng Gilas Pilipinas ang Malaysia sa pamamagitan ng 83 kontra 58 demolition sa opening day ng eliminasyon noong linggo. Sumanya ko buwan ang ating newscast sa ating todo balita at komentaryo nyo. Pamatagapagbalita ko po Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan, Iparagire. Antabay natin sa technical side si Ka Edwin Inong. Oras po natin ganap na alas 5:25. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan,
baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto akon tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo datoy agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat mati epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa kon. Awan ti epekto na. Datoy pau di arko. Idi nagtumarak. Manungal daw lang. Han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas. Tapno maikatmat dagita rik-rik na inyo. Saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong regalo sa Pasko. Ito ang muling pagsuporta at paghalal niyo po sa akin bilang gobernador ng minamahal nating lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, ang akin namang regalo po sa inyo ay ang pangakong lalo kong pagbubutihan at pagsisikapan ang posisyong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang nating lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Ipagpatuloy natin ang galing ng Pangasinan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIZ. Oras po natin ganap na alas 5:30. Welcome po sa ikalumbahagi natin programang Todo Balita at Komentaryo. 9 days to go before Christmas at kasama niyo pa rin po kami kahit na naghihingal ang boses namin. Ako po si Susan Valdez daw. Ako naman po si Liway Manantani Paragire. Ayan, kahapon pag ginanap ang parang last regular session na yon itong taon. Ang anang sangguniang panlalawigan at napakaraming tinalakay pero nakakuha tayo ng ilang kopya nung ang mga kanilang ipinasa, pero ang nakahagulat doon yung biglang nasa na kagad tayo, nasa climax na kagad tayo. Climax na kaagad. Good morning kay board member Jerry Rosario. Ayan. Ng pang-apat na distrito ng Pangasinan. Mamaya pakinggan natin yung biglang pagdeklara niya ng vacancy yung Committee on Health. Napakinggan ko ng buo kagabi. Kasi kalahati lang yung napakinggan. Naririnig ko siya doon. Galit sila. Kaya nga tapos biglang gulantang nagulantang ang mga media ang nagchichill-chill lang sa gilid. Oo, nang napakinggan ko kagabi. Nung una, tinaga ko yung sinend sa akin, pero sabi ko, bitin ko lang. So, nahanap din natin. Mamaya, ipaparinig po natin. Naiyak din ako
Ang baba pala ng luha ni ni board member. Emotional kahapon si board member Rosario dahil sa isang bagay na wala siyang kaalam-alam at hindi niya alam kung ano yung pinagmulan at kung ano yung nangyari at bakit nagkaganon. Pero Mahaba ba yung ano niya? very short lang siya, short baka lang. ano na lang, play ng buo. Oo, hinahanap pa ni Ka Edwin eh. Nahanap mo na kasi sinend ko sa kanya kagabi. Bandang last part yun eh. At dahil doon, biglang natigil yung biglang nag-adjourn. Parang yun yung last eh. Kasi yun yung last part naman. Halos nasa huling bahagi na ng agenda. Kung merong magpe-privilege speech, mga announcements. Actually, parang hindi privilege speech ang pagtawag sa kanya ni Parang nirecognize lang. Parang gano'n. Nirecognize lang siya. So, yun. Privilege speech pala yung kanyang yung kanyang ginawa. So, lahat sila nagulat din. Lahat sila akasangi, pati mga kasama niyang board members at saka So, yun ang yun ang tinatawag na hindi man niya siguro intensyon, pero yun yung pasabog. Biglang nagkaroon ng pasabog sa session. Nang bigat-bigat ng kanyang dibdib, holiday season pa naman. Ready na tayo, Ka Edwin? Hindi pa. Tahimik pa siya eh. Kagabi, takip silim, nag-umpisa na yung simbang gabi sa Capitol, na ito ay taunang ginaganap naman sa Capitol Plaza. Pero yung sa talaga, Aligando, yung sa simbahan kanina, di ba, 16, madaling araw. Yun yung talagang traditional na pagsisimula. 16 ng madaling araw. Pari 9 yan. Siyam na madaling araw yan. Simbang gabi na tinatawag po natin. Kaya yung kapag kayong panahon na yan, may puto bongbong, may at may mga nagpapakain ng arroz caldo na libre. Oo, sa mga nagsisimba. Tahimik pa. Wala pa rin. Ay maganda itong pinasa ng itong municipal ordinance ng bayan ng Bimaloy. Ito, municipal ordinance number 23. Okay na? O sige, bago natin simulan itong sa bayan ng Bimaloy, pero bigyan na tayo ng konting clue kung ano ito. Kailangan, isang ordinansa ipinasa nila dyan, na kailangan yung mga patay, mailibing na o may cremate na within 9 days from time of death. Yun. So, living or cremation. Within 9 days. Hindi na pwede yung 3 linggo na lamay. Hindi na pwede. Pero mamaya yan. I-ano muna natin yung ating tinatalakay kanina, yung kung ano itong sinasabi, o kung bakit, o kung ano yung mensahe ni board member Jerry Rosario. 412. Wala pa, nagro-roll call pa ng for approval yan. Dr. Evangeline Peralta announced during the flag ceremony held at Pangasinan Provincial ulitin mo nga, Hospital, may siya? saying in effect, Yan mo nga. 428, 259, 432, 315, 297, 314, 348, 397, 377, 440, 167, 281, and 226, all series of 2025. Any objections? Bakit ganun? Proposed measures Ayan na yan, susunod na siya. 23, series of 2025 are hereby approved. Mr. Presiding Officer, kindly recognize the Honorable Gentleman from 4th District of Pangasinan, Honorable Jerry Aherico Rosario. A good gentleman from the 4th District, Board Member Jerry Aherico Rosario, he is recognized. Thank you, Mr. Chair. My fellow members of the Sangguniang Panlalawigan, guests, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa ating lahat. Last week, December 9, Mr. Chair, a certain Dr. Evangeline Peralta announced
during the flag ceremony held at Pangasinan Provincial Hospital, saying in effect the following, that they had bad news, that the PhilHealth incentives that they are set to receive this month may not be given on time because, quote unquote, of a board member from Manawag. Later that night, texts were again given to employees of the hospital saying to clarify the statements proclaimed during the flag ceremony, the PhilHealth incentives may not be released because of concerns raised by BM, now mentioning me fully by name, Jerry Rosario, during the annual budget hearing, and so on and so forth. So to Dr. Peralta, who publicly, maliciously claimed and directly implicated my name, and indirectly this August chamber, I replied that a member of the SP can unilaterally cause delay in the release of their PhilHealth incentives. Let me also be public in replying to your unjust accusation. Mr. Chair, my fellow members of the SP, please enlighten me. But I am not aware of any SP resolution or pending ordinance that may warrant holding the release of incentives to our hospital workers. I am also not aware that we have any direct power and control over the release of such incentives. But I am glad that she mentioned that the leadership of PPH and perhaps the hospital management system is withholding release of incentives due to the issues this representation raised during the budget hearing. So let me ask respectfully, what concern were you addressing because of what I raised during the budget hearing? I can remember, Mr. Chair, that I raised 4 major concerns: increased transparency, equitable distribution of incentives, review of ceilings, which is acceptable by law and by ethics, and lastly, to apply truly a performance-based incentive distribution. Alin po dyan, Mr. Chair, ang tinutukoy ho nila. And since you already said that it was the basis for the delay, and you're studying this, so please, share your findings with the Sangguniang Panlalawigan once you review what concerns I raised during the budget hearing. Alam po ninyo, Mr. Chair, nabibigla ako sa mga viral and very rabid responses after the budget hearing. May mga nagko-comment pa sa Facebook na sana including VG, no? Ang hirap magtrabaho sa ospital, sana alam daw ng board kung paano ang hirap. Alam po ninyo, with all the board members here, siguro si Doc Jerry ang I'm sorry, Mr. Chair, can I pause for a while? Siguro si Doc Jerry ang may alam ng situation ng mga hospital workers. Si Doc Jerry, nung wala pang espesyalista, sa mga hospital, I went to PPH, I served in UDH. Hindi nga pinag-usapan ng salary. No PF, no PhilHealth. Nag-opera po ako ng walang sweldo. At kung tatanungin nyo, sa Region 1 mismo, I served from 1997 to 2007. Voluntary. No PF, no salary. We don't even talk about PhilHealth.
And now, I get this rabid comments from health workers. So I asked them, sino sa inyo ang nagtatrabaho sa PPH na walang sweldo? Mr. Chair, colleagues, there are many people in the hospital system whom I have worked with and known for a very long time. Yung iba, ngayon ko lang nakilala as board member. And to them, let me be clear. My concerns were never about removing shares from our physicians and our hospital workers. But they need to understand that they need to be consistent and agree with accepted regulations. My goal is simple: to ensure transparency, accountability, protection for your benefits, especially amid changing hospital administrations and evolving national policies. And with that, please also understand that as legislators, we are mandated to safeguard public funds and ensure fair, lawful distribution of benefits. The Sangguniang Panlalawigan members are elected by the people. And in order to serve true meaning of its establishment, expressing one's ideas and concerns is not only optional, it is mandatory. And as we do so, please know that exchanges are not personal. They are innate part of our work. As we say our minds freely, other members may respond favorably, and other members may respond favorably, and the others will contradict what you say. But in the end, after a free exchange of ideas, hopefully we can come up with policies and regulations that will benefit most. We are open to criticisms, and we do ensure that but do ensure when you criticize that these are substantiated and not irresponsibly given. To heads of our government, provincial government, we should expect nothing less, and be assured that we will respond accordingly. When you have unwittingly wronged somebody publicly, do also apologize publicly. So with that, having said that, Mr. Chair, I think that I have seen that I have strained my relationship with some of the leaders of our hospital management system. May I respectfully declare that the position of the head of Committee on Health be declared vacant. I hope that we can find it in our hearts to understand and respect one another, especially during this Christmas season. Maraming salamat po. Thank you, Board Member. Hinihintay ko yung yung reaction ni Vice Governor, kinat na pala niya. Biglang session suspended. Kasi nga nagulat. Nagulat lahat. Nagulat din sila lahat. Okay pa naman yung okay yung ang nakakagulat talaga doon, yung pinakahuli. Oo, yung ayun yung reason niya, yung nasira na yung relationship niya with leaders of PMS, Provincial Hospital Management System. Ayun. At ang ugat ng lahat para sa yung kung sino man yung nagsalita, a certain Dr. Veronica, parang gano'n. Ako na-memorize. Hindi natin. Sa unang bahagi ng kanyang PhilHealth. Katapos na itong PhilHealth na ito. Ayan, PhilHealth ang rason. Pero nagsimula. May mga shares ang kada. Na daw, delay. Na antala. Delay dahil sa isang board member. Pero sabi naman ni board member, ano man makarapatan niya asa ng power niya para mag-delay ng anumang mga incentives. Saka very clear doon sa sinabi, meron lang siya mga questions, meron siya mga pinoint out. Iyon naman yung sinight na rason. Oo, every time naman na mayroong ganyan, nagtatanong naman si board member Jerry, pero makikita mo, hindi yung pagtatanong na unsum lang. Clarification. Kaya sabi nga niya, transparency, at accountability, lalo na ngayon pa naman, ang dami-daming mga kino-question ngayon. So yun, actually itong PhilHealth na to, issue na to even before, bago pa may launch
Ilolons pa lang yung yung ang tatanda natin, gikonsulta. Gikonsulta. Ito naman yung counterpart na Yung programa ng probinsya sa e-konsulta. Na very, rin, parang kumbaga sa ang unang-unang pumiyok din, mga doctors. Ayan. At yung nakuha rin natin mga information, ito kasing PhilHealth, meron kasing meron kasing doon sa capitation, merong capitation yata yung tawag nila doon yung share ang hospital, at dito kung ano man yung capitation na yan, pinaghahati-hatian ng lahat. So meron ng lahat. Pero ang dinig natin, ewan ko, yung mga doctors, itama nila tayo kung mali yung information na nakuha natin, dinig-dinig lang naman. Doon sa sharing, halimbawa, example, kunwari lang, mag-cite tayo ng amount, 100,000. Kunwari lang, 100,000, pero hindi ganun. Mas malaki pa doon, 100,000. Kalahati, 50% nun, pupunta kay doktor, pupunta sa doktor. At yung kalahati naman nun, yun ang paghahati-hatian ng lahat. So, mula sa mga nurses, medtech, lahat, staff, lahat yan, meron yan. Hanggang sa pinakababa. Hanggang sa janitor, meron lahat yan. Pero siyempre, prorated yan siguro, kung depende sa kung ano yung position mo. So, yun yung paghahati-hatian ng lahat. So, malaki talaga yung napupunta sa mga doctors. Ayun doon sa information na nakuha natin. Yun. So, ganun kalaki yung yung kinikita ng mga doctors. Kaya kuminsan yung mga pag magpapa-check up ka konting ubo lang confine, kandalang tampol para magamit yung yung PhilHealth. Pero ngayon ini-interview ko pa lang, meron na pasok na doon sa coverage ng PhilHealth. Ini-interview ka pa lang, hindi ka na Diba na-experience? Oo nga. Akala ko para sa yun, bakit ang haba ng interview? Yun pala, ini-enroll ka na. Wala ka malay na in-enroll ka na. Wala ka ini-enroll. Oh. Pero yung medical services, libre naman yun. Hindi kukunin yun sa PhilHealth once na nag-lab test ka. Oo. At marami kang pinilapan. Kasi enrollment na pala Ay, baka in-enroll din ako. Kasi marami din akong pinilapan Oo. na maraming forms. Congratulations, you're now a student. Yung asawa ko, ako student na rin siya. pero going back to, yan, bago lang natin ikat, itong si Doc Jerry, yung sinabi niyang, since, may sinabi 1997 to 2007. Yung dito sa, sa Region 1 Medical Center. Nagtrabaho siya ng walang sweldo, nag-opera ako ng walang sweldo. Hindi pa siya doctor, hindi pa siya board member, di ba ako lagi tengang Ito yung aking laging pinapa-check up. So, nagtanong ako doon sa nagpa-check up ako diyan sa Nazareth. Hindi naman niya ako kilala. Nung interview, konting, nasa ka, sa media, ganon. Libre. Nasa private na siya, ha. Hindi naman niya ako kilala, hindi naman pero lang siya talaga, parang nakasanayan na lang niya siguro yun. Sanay na siyang nagbibigay ng serbisyong libre. Yan ang tinatawag na public servant. Kaya nga sinasabi niya yung batikos sa kanila na sana itong mga board members na to alam nila kung paano hirap kaya masakit sa kanya kasi nagbibigay siya ng libreng serbisyo at alam niya kung ano yung concerns ng mga doctors. Kaya nga sabi niya dito sa lahat, sabi niya si Doc Jerry lang nakakaalam ng kung paano nga kahirap, dahil nga sabi nga niya, sino sa inyo dyan sa PPH ang nagtatrabaho ngayon na walang sweldo? Correct. So ibig sabihin lahat sila may sweldo, hindi nila nasubukan yung nagtrabaho ng walang sweldo. Kasi nung panahon na iyon, sabi niya, wala pang PhilHealth noon. Pero yun nga, nagtatrabaho na siya ng todo. Kaya, ang sakit sa kanya na makarinig ng mga comments na gano'n. Nasasabing siya yung cause. Siya yung dahilan kung bakit wala pang allotment o kaya distribution. True. Ayan. Pero, kakayanin niya ni Doc Jerry kasi mabait siyang tao. Kaya anong interview, wag muna. Sabi nga baka umiyak. Talagang tapos na talagang naiyak pa rin siya. Pero mga kaibigan, bilis po na oras natin. Ganap na pala 5:51. Babalik po tayo pagkatapos po lamang ng ilang paalala. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite resto bar in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all.
Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong regalo sa Pasko. Ito ang muling pagsuporta at paghalal niyo po sa akin bilang gobernador ng minamahal nating lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, ang akin namang regalo po sa inyo ay ang pangakong lalo kong pagbubutihan at pagsisikapan ang posisyong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang nating lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Ipagpatuloy natin ang galing ng Pangasinan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance, securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Five minutes bago sumapit ang alas 6 ng umaga. Meron tayong paparinig lang konting mensahe mula kay Mayor Ayoy Resuello ng San Carlos City. Pero bago po niyan mga kaibigan, I think nasa sila ngayon, final na pag-deliberation nila ng budget ng San Carlos City for 2026. At kamakailan ginanap din sa San Carlos City yung unveiling ng statue ni FPJ Fernando Poe Jr. dun sa San Carlos City Esplanade / FPJ Park sa Barangay Bukbuk. Pero ito naman, yung Christmas message, mensahe ni Mayor Ayoy Resuello para sa kanyang mga kababayan sa San Carlos City. Gandang Disyembre po sa ating mga kababayan sa siyudad ng San Carlos. Ako po, si Mayor Julio A. Resuello, ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. At sana po pagpatnubayan tayo ng Panginoon sa lahat po ng ating mga gagawin sa araw-araw, lalong-lalo na po para po sa ating pamilya at sa ating pinakamamahal na siyudad ng San Carlos. 27. Ante kaya talaga. Talagang Christmas message lang talaga. Oo, pero although yung unang bahagi na tanong naman natin siya doon sa pinag-uusapan natin nung isang araw na sa San Carlos City bahagi ng kanilang programa dahil wala nga silang beach, walang pupuntahan ang mga gustong magpahinga o mag-picnic kaya gumawa sila ng mga eco park. So isa na yung sa Barangay Bukbuk, yung San Carlos City Esplanade na ang katabi nito ay Agno River na i-develop nila pwede ang ball games dun sa gilid, sabi niya. And then yung isa naman sa Barangay Lilimasan Eco Park. Merong
malapad at saka mahabang ilog doon na naumpisahan na nilang i-develop at gagawin nilang maglalagay sila ng pwede silang maglagay ng mga boat doon for boating, pwedeng lagyan ng zipline in the very near future, sabi niya. So, ilan lang po yan sa mga development at inihahanda ng San Carlos City para sa mga susunod. Although yung dalawang eco park na yun, pwede nang puntahan, pwede nang mag-picnic dahil sabi niya gusto nating makita yung mga pamilya na pag weekend, sama-sama sila sa isang lugar, makapamasyal man lang. Pero ang pakiusap lang niya, keep our parks clean at sana huwag sirain kung ano man yung mga andoon. Palagay ko ganyan din ang panawagan ng lahat, hindi lang ng mga local government units, yung nasa maintenance, na sana yung mga pupunta sa mga parks, sa mga beaches, kung saan man, panatilihin itong malinis at saka siguraduhin walang nasisirang mga dekorasyon. Ayan. So, 3 minuto na lang bago mag-alas 6 ng umaga. Kanina nga binanggit natin, dumako tayo saglit lang sa bayan ng Bimaloy. Pasadahan lang natin ng konti ito. Isang municipal ordinance ang kanila ipinasa requiring that the dead be buried or cremated within 9 days from the time of death, providing penalties for violation thereof and for other purposes. Ang sponsor nito ay si Sanggunian Bayan member Jose Carrera. Si Jose Carrera, siya pa rin yung dating... Siya si Councilor June. Kaya gulat ako. Dating Vice Mayor noon? Vice Mayor din siya. Nakita ko nga siya kanina. Sabi ko, ang laki ng pinayat niyo. Kasi ang laki... Kanina? Kahapon. Di ba, tumaba siya. Pero, ayan, okay na yung kanyang pangangatawan. Ayun. So, alamin natin sa mga susunod na araw itong bakit kailangan malibing within 9 days. Pero iba kasi, maabot talaga ng buwan, no? Yung iba... Hindi naman buwan. Pero yung iba, maraming mga kababayan po natin kasi... Meron yung maabot talaga ng matagal. Kailangang, hindi nila na ililibing kaagad dahil... Walang pampalibing. O kaya, muna? Yung iba naman... may hinihintay na kamag-anak. Yung iba naman, mayroon talagang ginagamit na negosyo. Correct. Yun. So, yun siguro yung nakita nilang isang dahilan. Pero siyempre dito, merong mga exemptions dito. Hindi naman, porque sinabing paano nga kung merong hinihintay? Pwede rin yun. Pero kung walang dahilan at bakit siya kung walang pampalibing, palibing na ng munisipyo. Parang, kasi yun yung parang at tulungan na nila. Oo. Kaysa yung bawal nga, ang kapit pampalibing edi palibing na nila. Dito napapasok yung mga marami ng mga LGUs ngayon, yung kanilang programa ay yung matulungan ang mga mahihirap na may palibing yung kanilang mga kaanak na namatay ng libre. Yan. Ito yung sa sa siyudad ng Alaminos, walalay libreng kabaong. Yan. Ito yung double purpose ito. Binigyan na ng livelihood. Yung sa mga BGMP, purposely nun, yung kabaong na magagawa nun, yun naman yung tulong naman na ibibigay naman ng lokal na pamahalaan ng libre. Kasi kahit sabihin, meron na yung mga murang kabaong, kahit mura talaga, hindi talaga kaya. Kaya napakahalaga na meron yung mga ganyang, mga libreng na ibibigay ng lokal na pamahalaan. So, ang babayaran na lang nila, serbisyo. Serbisyo ng punerarya. Yes. And speaking about sa mga pumanaw, ang deepest condolences po mula sa atin dito sa DWIC kay Dr. Maria Celia Junio Fernandez, kay Ma'am Joy Fernandez ng Bayambang. Retired na po siya sa DepEd sa pagpanaw po ng kanilang ina, si Ma'am Virginia Abainza Junio. So, pumanaw na po siya nung 14 Sunday. At ayon dito sa pinost ni Ma'am Joy, ang memorial wake ay December 15 hanggang 18 sa Casa Junio Fernandez Chapel. And then December 19 naman, private memorial para lang sa pamilya. And then interment ay sa December 20, Santuario de San Vicente Ferrer, Columbarium. Nakita ko yung siguro last hour niya na yung dying moments niya, yung talagang niya talagang parang tapos kumbaga sa parang sleep ka na, pahinga ka na, parang ganun. Panggasaman tataririn. Oo, parang ito na pala yung huling ko para kay Mami. Nakaka-touch yung ganun na na scene. Pero yan, good morning kina JG Gamboa, Glory Sanchez Maramba, Tintan Wayat Gulay, Cecilia Maramba, sina Grace Matro, Ana Santillan
Ferrer, si Rodel Idades Peralta, Zarlo Gonzales, Ernesto Mosada, Manuel Zambrano, si Grace Matro, tsaka syempre si Nani Dading, si Glory Sanchez Maramba, at tsaka si Dansoy Makam. Kuya Benjitan, magandang umaga. At si Cora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tabang. Madam Rose, how are you? Good morning. At si Mama Taen Tropa. Yes, oo. Nakalimutan ko na kung sino yun. Nakaplano na kagabi kung sino babatiin ko eh. Nakalimutan ko na naman ngayon. Hindi ko kasi na-take yung gamot na na para wag makalimot. Nakakalimutan ko inumin. Wala na po tayong sapat na oras mga kaibigan. Ang tabayan na po ninyo susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niya nakasama sa technical side. Si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App.